Diyos. Makapangyarihan, siya sa ating nagmamahal. Halina, siya ay pasalamatan. Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhatiin, ikaw lamang ang sasambahin. Hello po, magandang umaga po sa atin lahat. At pwede pong magsitayo tayo at tayo iaawit sa Panginoon. Sige po, isang malakas sa palakpak para sa Panginoon. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come. Yeah. Pour out your Spirit. Siya sa atin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa iyo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Siya sa atin mo, siya sa atin mo, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa iyo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaaway, kapatawaran sa iyo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Siya sa atin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa iyo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, lumalapit, di ba karapat-dapat sa kabanalan mo? Biyaya at kawa ay kapatawaran sa iyo.
God. Hallelujah. Let's sing praises to our God. Come on, church. Hallelujah. 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 Ibukan niyo mga kapatid ang inyong mga labi. Hallelujah. Hallelujah. Kurabashikarayada. Hallelujah. Oh, we praise you. We glorify your name, O God. Maraming salamat, Ama, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, na binigyan mo kami ng pagkakataon, Lord God, na magsama-sama, Panginoon, sa inyong gawain dito sa Golden Hills, Lord God. Ikaw po, Ama, ang maitaas, ikaw ang maparangalan, at ikaw ang manguna, O God. Ikaw rin, Ama, ang patuloy na kumilos, Panginoon, sa bawat isa na naririto, Lord. Go in the midst of us, Father God, nang maramdaman ka, Panginoon, ng mga kapatid ko, Lord God, na naririto, na nauuhaw sa inyong presensya, Panginoon. Ganon din, Panginoon, ikaw, Panginoon, ang patuloy na maitaas, Lord God, sa bansang Pilipinas, Panginoon. Ikaw ang mamuno, Panginoon. Bigyan mo ng wisdom at knowledge, Panginoon, ang aming Pangulong Bongbong Marcos, Panginoon. At ikaw, Panginoon, makilala ka niya, Lord God, na ikaw ang Savior, Panginoon, at ikaw, Panginoon, ang magbigay, Panginoon, ng wisdom at knowledge din, Panginoon, sa mga taong nanunungkulan sa inyo, simula sa pinakamababa, Panginoon, hanggang sa pinakamataas na namumuno, Panginoon, sa aming bansang Pilipinas, Panginoon. Ikaw rin, Panginoon, ang patuloy na kumilos, Panginoon, sa buhay ni Bishop Chito Sanchez, Panginoon, at sa ROG, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na maitaas. Ikaw ang patuloy na maparangalan, Panginoon. Ang katagumpayan, Panginoon, ng inyong gawain, Panginoon, dito sa Green Forbes, sa Golden Hills, Panginoon, sa Sitio Suha, Panginoon, sa San Isidro, Panginoon, at sa Gumaok, Panginoon. Ikaw pong, Panginoon, ang manguna, Panginoon. Ikaw ang maparangalan, Panginoon. At, Panginoon, patuloy mo, Panginoon, na pagpalain ang church na ito, Panginoon, at sa bubuksan naming apawan, Panginoon. Ikaw pa din ang mamuno, Panginoon, sa lugaring iyon, Lord God, na maraming kaluluwa, Panginoon, pa ang maani, Panginoon. At ikaw ang makatagpo nila, Lord God. Ganon din, Panginoon, itinataas ko sa inyo, Panginoon, ang music ministry, Panginoon, na ginagamit mo, Panginoon, na frontliners, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na magbabasa ka nila, Lord God, pag-isahin mo, Panginoon, ang laman ng puso at isipan ng bawat isa, Panginoon. At sa worship leader, Lord God, na si Brother Archie, Lord God, double portion of anointing, Panginoon, sa kanya, Panginoon. Nang sa ganon, Lord God, maitaas ka namin sa pinakamataas na antas na level na pagpupuri na nararapat sa inyo, Panginoon. At sa mga musician, Panginoon, ikaw, Panginoon, na magpala, Panginoon, sa bawat isa. Ganon din, Panginoon, kay Pastor Fernan, Lord God, na magbababa ng inyong salita, Lord God. Nawa, bigyan mo siya ng wisdom at knowledge, Panginoon. Double portion of anointing, Panginoon. At ikaw, Panginoon, ang langisan mo ang kanyang mga labi, Lord God. Nang sa ganun, Lord God, ang lalabas lamang sa kanyang mga labi, Lord God, ay yung nanggagaling sa inyo, Panginoon. At maisapamuhay ng bawat kapatid ko, Panginoon, na naririto, Lord God. Maraming salamat po muli, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. Katagumpayan, Panginoon, ang inyong gawain dito sa Golden Hills, Lord God. We claim it, Panginoon, in the name of Jesus, Panginoon. In His name, Amen. Pwede po, kamayan po natin ang bawat isa habang umaawit tayo. Pwede po sabihin natin sa bawat isa, malaya tayong lumipad at magpuri sa Panginoon. Sige po, kakamayan natin ang bawat isa. Katulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Hindi mapapagod ating mga pakpak. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mag-anak ng Diyos na langina. Isa pa, katulad ng mga agila. Katulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Hindi mapapagod ating mga pakpak. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla
sa mga anak ng Diyos na nanghihirap. Halika na, halika na, humayo na, ipahayag at tagumpay niya. Halika na at maganda, kalakasan sa presensya niya. Ito ang panahon, ito ang panahon, inauso ang magbackslide. Ito ang panahon ng pagbabalik loob sa Kanya. Sabas-sapan na, agapoy sa ngalan niya. Ang gawa ng Diablo ay tutupukin na. Halika na, halika na, umayo na, bahayag ang tagumpay niya. Halika na at maganda, kalakasan sa presensya niya. Bisa pa, katulad ng mga agila, katulad ng mga agila tayo hindi mapapagod, ating mga pakbahan. Nagdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nanghihirap. Halika na, halika na, umayo na, ipahayag ang tagumpay niya. Halika na at maganda, kalakasan sa presensya niya. Ito ang panahon, ito ang panahon, di na uso ang backslide. Ito ang panahon ng pagbabalik loob sa Kanya. Sama-sama na, pag-apoy sa ngalan niya. Ang gawa ng Diablo ay tutupukin na. Halika na, halika na, maganda, kalakasan sa tagumpay niya. Halika na at maganda, kalakasan sa presensya niya. Mabuti po ba ang Diyos? Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa Kanya. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Wait lang po. Mabuti po ba ang Diyos? Amen! Ba't parang wala gano'ng magpuri para sa Kanya? Pwede po ba ibigay natin yung best para sa Panginoon? Amen! Pwede po natin gamitin nating mga kamay para magpuri sa Panginoon. Bisa pa, kay buti ng Diyos. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa Kanya. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Bisa pa, kay buti ng Diyos. Sige, turo mo yung mga kasama mo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Turo niyo po bawat isa. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa Kanya.
kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Balakpak ang kamay, ibalakpak ang kamay, at iyong inumbay, sabayan mo na iindah, at sumayaw-sayaw, ipahayag mo kapatid, na kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Ipalakpak ang kamay, Ipalakpak ang kamay, at iyong inumbay, sabayan mo na iindah, at sumayaw-sayaw, ipahayag mo kapatid, na kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos sa atin. Patuloy po tayo magpuri sa Panginoon. Ang kabutihan po ng Diyos ay hindi nagbabago sa bawat isa. Sa lahat po ng hirap, sa lahat po ng pagsubok na binibigay ng Diyos, ay mabuti ang para sa atin. Kabutihan mo, itataas. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagpabago. Mabuti ang Diyos, sa akin ay nagmamahal. Awitin po natin ang nagmumula sa ating puso. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat hilagin na pa. aking kapat mong magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Minsan pa kay buti-buti mo. Kay buti-buti mo, Panginoon. Ito pong aming tinig, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawa ay magbabalang hanggan. Oh, pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad,
Diyos, pinupulit, sinasamba kita. Dakila Diyos at mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Loobin mo, oh, loobin mo. Diyan kay buti na ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya mo patuloy dalaan. Katulad ng pagsikat ng itong araw, patuloy siyang nabibigatan lang. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka nga tunay, magmula pa sa ugat ng lahi. Mundo'y magunaw at maaasahan kang lagi, maging ang wakas nito buhay. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusubang mo, paging dapatin mo. Ikaw ay mabasdan, makaniikaan, sa'yo ay kumisan. Sa puso ko, ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusubaw mo, dapatin mo. Ikaw ay mabasdan, pagkaliikan, sa'yo ay humisa. Loobin mo ang buhay ko'y maging bandal mong tahanan. Luko ka ng iyong wagas na pagsinta. Haluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, bagani ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso
Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan na walang hanggang mga papurit pagsamba. Pagari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Minsan palobin mo. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Bagari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo, loobin mo. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Bagari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. O pinupuri ka. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Bagari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Bagari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Bagari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo, loobin mo, Diyos. Itaas mo ang iyong piling. Purihin ka. Purihin ka. Malaya ka, kapatid, magpuri sa Panginoon. Dakilain ang iyong ngalan. Purihin ka, Diyos. Purihin ka, Praise you, Lord. Hallelujah, hallelujah, Salamat po, Panginoon. Ikaw ang tunay na Diyos. Lord, bagamat di kami karapat-dapat sa iyong harapan, pinili mo po kami, Panginoon, na maging tunay mong anak. Ito pong aming tinig, Panginoon, ay para sa iyo. Ang aming pagpupuri ay tangi sa iyo, Diyos. Hallelujah.
salamat, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. Lord, ang iyong presensya, Panginoon, na hindi kami iniwan, O Lord God. Salamat po, O Diyos. Kayo'y dakila sa aming buhay, Lord God. At muli, binabalik po namin puro pasasalamat. Ang lahat magsabi ng Amen. Praise the Lord. Amen. Sige po, bago po tayo dumako sa ating pakikinig ng salita ng ating Panginoon, mga announcements lang po muna. Bago po yun, welcome po natin. May mga first-timer tayo. Praise the Lord. Kay Jennifer Bahana, pwede po kang tumayo, sis. Welcome to River of God. Sige po, tayo lang po si Jaden Aguilar, Jalia Aguilar, at si Jacel Katana. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Apat. Praise the Lord. Glory to God. Welcome to River of God Church. Of course, wala po tayong tinataas dito kundi ang pangalan lamang ng ating Panginoong Yesus. Praise the Lord. And next Sunday, we expect po na kayo babalik. Amen. Praise. Sino po nag-invite? Sister Marlene? Anim sa feeding. Wow, glory to God. Talaga naman, ginagamit ng Lord ang ating feeding ministry. Amen. Glory to God. Hallelujah. Sige po, sa mga announcement po, meron po tayong prayer and discipleship. Araw-araw po natin itong ginaganap, 7 a.m. at 7 p.m. Attend po tayo upang ating spiritual na pamumuhay ay maging malakas. Amen. At mga prayer discipleship po, ang ating men's fellowship, nagkakaroon po sila ng prayer and discipleship every Tuesday. Anong oras ba? 8 o'clock? Tama ba? 8 o'clock. Yan. Attend po tayo lahat ng tatay. Attend po tayo. Hinahandle po yan ni Pastor Fernan. At ang ating music ministry, meron po silang prayer and discipleship every Thursday po. Sa lahat ng women, handled by Sister Bernas. 7 o'clock po siya every Thursday. At mga youth, yan. Sino mga youth dito? Youth hindi cute. Yon. Cute ka. Mga youth, attend po tayo. Meron kayong discipleship, lahat ng girls, every Monday, 8 p.m. At every Friday, joint naman yan, 8 p.m. Yan, para sa ating mga youth and prayer and discipleship. So, wala na po tayong gawain. Praise the Lord. Amen. Are you excited po? Amen. Ako po, pumapasok ako Monday to Saturday. Sunday lang po ang aking rest day. Pero pag umaga, nandito ako sa Golden Hills. Sa hapon, nandun ako sa Green Forbes. Yung rest day ko, I want to give it to God. Are you excited? Amen. Kahit nagdaan ng napaka-stressful na araw, lalo po kasi ako nasa QA department. Di ba, Grace? Pero nandito na very excited umaten at makinig sa salita ng ating Panginoon. Sige po, i-ready po natin ang ating sarili, higit sa lahat ang ating puso sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Ibababa po ng ating Pastor Fernan Vinuya. Glory to God. Thank you, Sister Risa. Good morning po sa mabuti ba ang Diyos? Ilang kananta nating mabuti ang Diyos doon? Tatlo. Kasi title natin ngayon tungkol sa kabutihan ng Diyos. Yan. Kaya tinignan ko yung mga awitin eh. Sige po, tayo tumayo para sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Muli, papahalang ko yung Nehemiah chapter 8 verse 3. No, yung mga Israelites, 6 na oras nakinig ng salita ng Lord, nasa initan. Tayo, nasa aircon. Amen? Tapos si Ezra naman, binubuksan pa lang yung Bible, nagsisi tayo yung mga bilang paggalang sa salita ng Lord. Amen? Dapat ganun po tayo sa Panginoon. Sabi ng Psalms 116, verse, ano ba yan? Ano ba? Verse 12 po yan, no? Verse 12 po yan, ang pagkakatanda ko. Ayun, verse 2 sa akin eh. Ano kaya ang may gaganti ko sa Panginoon sa lahat ng kabutihan niya sa akin at sa bawat isa sa atin? Amen? Tayo po'y saglit na manalangin, pinagpalang pagkakabasa ng salita ng Diyos. Panginoon, maraming po salamat sa iyong pag-ibig, sa iyong kabutihan sa amin, O God.
sa lahat ng pagpapala, biyaya na tatanggap namin. Alam namin ito'y galing lahat sa iyo, O Diyos. Pagkat sabi nga ng Psalms 24 verse 1, ang mundo ay sa iyo at lahat po ng narito, maging sa Psalms 21 verse 1 and 2, saan manggagaling ang aming saklolo at tulong maliban sa Diyos na may gawa ng langit at lupa. Maraming salamat, O Diyos. Wala kaming may pagmamalaki, O God, kaya kiniklaim ko in John 3:30, you must increase and we must decrease. Marami pong salamat. Ganun din po ang John 12:32, if you were lifted up on the earth, you will draw all men unto your feet. Panginoon, maraming salamat. Kayo po ang aming mataas at madakila sa aming kalagitnaan at ang salita mo, Lord, ay mahayag ng may karunungan, may katalinuhan, may pag-ibig, may kaliwanagan at may kapangyarihan. Maraming salamat. Pagpalain niyo pang bawat sa maging mga nasa online, Lord. Ano ang pangailangan nila, Lord, ngayon, ikaw po ang kumatagpo sa bawat sa. Maraming po salamat. Holy Spirit, nanyang po namin sa aming kalagitnaan at pinapalayas po namin ang lahat ng gawa ng kaaway sa aming kalagitnaan. At ang presensya mo lamang, Holy Spirit, muli ang siya naming inimbitan sa aming kalagitnaan. Pagkasabi ng Matthew 18 verse 18, ano'y pagbawal sa lupa ay pagbabawal sa langit, at ano'y pagbawal ipaintulot ng lupa ay paintulot po ng kalangitan. Maraming po salamat, O Diyos, sa iyong papuri, luwalhati, karangalan, pang-amdalangin, tangilang po sa pangalan ng Jesus, tayo pong lahat nagsabi ng Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin si Lord. Ang ating pong title ay Paano masuklian ang kabutihan ng Diyos? Yan. Kumusta po tayo? Nasusuklian po ba ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay? Minsan typical sa isang tao, kapag tayo po ay natulungan, no? Maring tayo rin po ay gumaganti sa natin. Naalala ko po nung kami nasunugan, 1984, nasunugan po kami, no? Lahat po ng tumulong doon, talagang hindi ko po makakalimutan, no? Bahala na si Lord sa kanila. 1984 yun. At glory to God, di pa po ako nakakilala kay Lord noon, no? Tapos 1985, papuntang Saudi. Saka napakarami po talaga ng kabutihan ng Diyos about sa atin. Amen po ba? Ang tanong dito ay, paano masusuklian ang kabutihan ng Diyos? Kung tayo po ay nasusuklian natin ang kapwa natin sa mga naitulong sa atin, dapat wag po natin kalilimutan ang Diyos na lumikha sa atin, na nagbigay ng pagpapala at biyaya sa atin. Amen? Kaya dapat po, ang tanong ay, paano masusuklian ang kabutihan ng Diyos? Kagabi lang po ito natapos kasi medyo hectic yung schedule ni Pastora Ang dami ko nang binabasa ng Bible from Genesis to, talagang kahapon nangusap po ang Lord na ito ang ating ibaba. Sabi nga, ano kaya ang may gaganti ko sa Panginoon sa kabutihan niya sa akin at sa bawat sa atin? Sabi pa ng Psalms 103 verse 5, pinagkakalooban niya ako ng mga mabubuting bagay habang ako'y nabubuhay. Totoo ba ito sa ating buhay? Ito'y pinatutuhanan po ni Haring David, no? Thank you, Brother T. Pinagkakalooban niya ako ng mga mabubuting bagay habang ako'y nabubuhay. Kaya ako'y parang nasa aking kabataan at malakas tulad ng agila. Ganun pala ang pagka pinagkakalooban tayo ng mabuting bagay ng Diyos, no? Para pala tayong parang kabataan at malakas tulad ng agila. Ganun pala yung nangyayari. Sabihin, nararamdaman natin, nararanasan natin yung kabutihan ng Diyos sa bawat sa atin, di ba? Nagkakaroon tayo ng kasiglaan. Amen? Yan. Ang una po, paano magagantihan ng Diyos sa kabutihan niya? Si Haring David, meron po siyang mga pagsukli o pagganti o pagbayad sa kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Si Haring David po ito, dapat gayon din po sa bawat sa atin. Una sabi ito, sambahin ang Panginoon. Brother Archie, sabi niya kanina, bigay natin yung the best natin, no? Alam niyo po, hindi po biro yung mga pinagdadaanan po ng mga music ministry, di ba? Pa-practice po yan. Siyempre, nakikita tayo lahat niyan, di ba? Lalo yung mga mature dito, sino mature na? Christian, di ba? Dapat tayo bibigyan natin talagang pagsamba sa Panginoon. Amen? Dapat alam natin tayo umiindak. Di ba? Believe what you sing and sing what you believe. No? Yung mga liriko, natin na pag nakita natin, siyempre dapat naunawa naintindihan natin. Dapat talagang yung puso natin, ang ating kaluluwa, talagang nagpupuri kay Lord. Amen? Yun ang tunay na pagsamba. Pero hindi lang yan. Tama po, nandito tayo, sasamba tayo kay Lord.
ang pinakatunay pang pag-alis natin dito. No? Yung pag-alis natin. Kahit saan tayo naroon, pagsamba po yun. Nung ako'y baguhan sa pagiging Christian, sabi, ang pinaka-highest form of worship, walang iba kundi ang simakahula. Sabi lang nila, highest form of worship, letter P. Kahit Tagalog, kahit English, letter P. Panalangin. Panalangin, prayer, no? Yun po, kasi nakipag-usap ka kay Lord eh. Kaya yun po yung pinakamataas na form of worship, prayer. Marami po yan. Mula umpisa hanggang matapos ay yan po ay pagsamba sa ating Panginoon. Kaya kanina medyo gusto ko na mag-CR eh. Kaya lang gusto tapusin yung worship eh. Hindi ko, sarap sumamba kay Lord eh. Bihira po yan. Isa si Sister Risa, bumabawi. Dolmar, tapos Green Force. Ganun po talaga. Pagbayad yung kay Lord eh. Kahit po ako nung ako'y nagtatrabaho, Monday to Saturday, tapos linggo uwihan ko sa Heritage. Kaya umaga pa lang, nasa church na ako eh. Naglilinis ako ng silya. Ang laki po ng church namin sa Heritage, sa Phase 1. Yung si Brother Joe, nakita niyo yung 60th birthday ko. Salamat pala, lahat ng si Lord na bahala sa inyo. Yung 60th birthday ko, si Brother Joe, manager yun, boss ko yun sa Mana Builders. Timekeeper niya ako sa paggawa ng mga Jollibee, Chowking, mga inasal. Kasi walang kay Lord, walang mayaman, walang mahirap. Kasama ko yung naglalampasong, nagagalit. Maestro, hindi bagay sa yan, binibiro ko lang. Walang kay Lord, walang maestro. Yan, naglalampaso yun. Magakot kami ng mga Amen? Pagsamba kay Lord yun. Ano pong ginagawa natin? Wala pa pala akong verse. Sabi ng Psalm 116 verse 13, 12 yan tapos 13, sasambain ko ang Panginoon at maghahandog ako sa Kanya ng pasasalamat sa Kanyang pagliligtas pasalamat sa Kanyang pagliligtas sa atin. Ang tanong ko sa bawat sa atin, ano yung alam nyo sa buhay nyo, yung pinakamahalaga na nagawa sa inyo ng Diyos? Kaligtasan. Yan po talaga yung number 1. Huwag niyong kakalimutan. Meron po kami dinalaw nung isang araw, napasama ako. Sabi, may puntahan kami na may sakit, may edad na rin. Sinasabi sa akin yung pangalan. Hindi ko ma-recall eh. No? Nung nagpunta kami doon sa bahay nila, na-recall ko na. At nakilala rin niya ako. No? Medyo 70 plus na po siya. Medyo maganda po yung kanyang aura, medyo lumakas na siya. So manahinto na siya sa mga gawain. Ang patotoo niya, talaga napakabuti ng Diyos, lalo na sa mga salita ni Lord na napapakinggan niya. So, para maiksi ang kwento, nung patapos na siya, medyo inano ko ng asawa ko, ako naman. Ang tanong ko, sis, paano po tayo maliligtas? Yan. Hindi po niya alam. Hindi niya masagot. Hello? Si Pastor Ranedy, nakita-kita po kami nakaraan. Yung kanyang sinabi na, paano natin i-rate yung kaligtasan natin kung 1 to 10? Ito, sinabi ko ito sa taga-Suway. Tayo po, 1 to 10, paano nyo i-rate yung kaligtasan nyo? Sino maglalakas loob, manguna? 1 to 10. Wow! Sino sukat ng 10? Very good! Palagpakan natin si Lord. Yan, dapat walang katitingin na pagdududa. May Tomas 5, 8. Kasi hindi raw perfecto. Kasi nagkakasala pa raw. Talagang wala naman perfecto, kaya nga pinadala si Jesus Christ eh. Hello? Sino nakakalam 2 Corinthians 5:21? Siya na walang kasalanan ay ginawang kasalanan upang tayo makasalanan ay maging matuwid sa harap ng Diyos. Bakit tayo naging matuwid? Dahil sa ating pananampalataya kay Jesus Christ, Romans 3, verse 20, 27, 20. Nakaparami po yan. Galatians 2:16, no? Nagiging matuwid tayo sa harap ng Diyos sa ating pananampalataya kay Jesus Christ. At doon po tayo naliligtas. Amen? Anong ginawa ni Jesus Christ para tayo maligtas? Bakit natin sinampalatayanan? Ano to? Rehearsal. Pinako sa krus. Bakit tayo mapako sa krus, ang gagawin natin? Sumampalataya, tapos susunod na. Diba? Susunod na tayo sa Kanya kasi mananampalataya. Bakit tayo sumusunod? Dahil tayo ay
Sumusunod tayo dahil tayo ay ligtas na. Naturo na natin dyan yan, no? Pagkatapos maligtas, anong kasunod? Pagsunod, di ba? Sumusunod tayo dahil tayo ay ligtas na. Dapat alam natin yun. Amen? Alam na? Gets na? Palagpakan ng si Lord. Napakamahalaga ng kaligtasan. Kaya nung bata ako, pagkapunta kami ng Pampanga, tinuturuan akong lumangoy. Alam, hanggang dito, hanggang doon, tatawirin namin. Muntik na akong malunod. Yun ang number 1 po sa akin tumatak. May isip na po ako noon. Nung malapit na lang ako sa Pampang na matawid, muntik na akong malunod. Sinagip ako ng mga kaibigan ko. Pangalawa, sino alam yung mga saringgola, nakaabutan saringgola? Sa bubong. Siyempre, may halakwa. Kukuhanin namin. Hindi ko na malam, meron kami tinatalo na imbabaksakan pala namin simyento. Tatalunin namin yun, medyo mataas, medyo may kalaparan din. Sabi ko, Lord, salamat. Ngayon ko lang na-recall yun na yung mga muntik na akong mamatay. Tapos yung nasa Saudi ako, alam nyo na yun, diba? Hindi nakakalam na sa Saudi, hindi ako mamatay, diba? Tapos yung naborn again ako, yung bunso ko, akay-akay kung gano'n, nieli ko. Si Father Pera, medyo maganang kumain no? Medyo natake ako. Amen? Yun, born again ako noon. Walang-wala, kung kukunin ni Lord yung buhay ko, sa kanya na ako. Amen? Yung po yung kagandahan. Sabi ko, Lord, wag muna. Ang lit pa ng bunso ko. Ngayon, ilang taon na si Job din. Yun po yung makabutihan ni Lord sa atin, no? Maraming pang kabutihan si Lord sa atin. Amen? So, napakamahalaga ng kaligtasan. Biro niyo yun, hindi lang beses siyang nakapagtimba, tapos nakalimutan niya na. Siyempre, sa pagitan ng hindi niya pagsimba, mayroong pumapasok na ibang pangangaral. So, di ba? So, dapat alam natin yung kaligtasan na napakamahalaga. Sabi pa rito saan ba tayo? Sabi, 116 verse 17, sasamba ako sa inyo at mag-aalay ng andog bilang pasasalamat. Yan, sasamba. Sasamba raw si David at mag-aalay ng handog bilang pasasalamat. Di ba naalala niyo si Satan sa Luke chapter 4 o Matthew 4, di ba? Pinakita ni Diablo yung buong yaman ng buong mundo. Ibibigay ko sa iyo yan. Sambahin mo lamang ako. Ang sabi ni Jesus Christ, ang Diyos lamang ang dapat sambahin. Minsan tayo, baka matempt tayo, di ba? Sabi ng Romans 1:25, no? Imbis na sambahin ang lumika, ang nilalang ang sinasamba. Diba? Maging ingat po tayo sa ganon. At pwede mangyari po sa atin yon. Diba? Maging maingat po tayo. Dapat laging lamang ang Diyos. Siya lamang ang dapat sambahin. Ang paboritong singer dati si Ray Valera Yan. Pero hindi ako kakanta, si Dad din nakakita. Hindi ko na kinakanta yung sinasamba kita. Hello? Alam niyo ba yung lyrics nun? Sinasamba kita. Kung kasalanan man sa Diyos ang sambahin ka. Marahil ay naunawaan niya ang tulad ko na labis na nagmahal sa iyo. Sinasamba kita. Alam ko yung lyrics, di ba? Di ba? Hindi ko na kinakanta ngayon yun. Puro kay Lord na yung kinakanta ko. Amen? Lamang na kay Lord. Amen? Palakpakan mo na si Lord. Amen? Yun. Si Diyos, ang Lord lamang ang dapat nating sambahin. Anong sabi wala po sa text dito, no? Sa John 4:23-24, ang Diyos ay Espiritu. Dapat siyang sambahin sa Espiritu, katotohanan. Yan ang inahanap ng Ama. No? Inahanap niya ng Ama, yung sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Pag sabing Espiritu, parang hangin. Hindi natin nakikita, pero nararamdaman at nararanasan natin. Pag sinabing nararanasan, sabihin na sa buhay, no? Pinapadaloy ng Diyos pinaparanas sa atin yung kanyang kabutihan. Ano yung katotohanan? Ang katotohanan po, salita ni Lord yun. Yung sinabi sa John 17:17, sanctify them by your word because your word is truth. Amen? Kapag tayo sumasama kay Lord ng Spirit katotohanan at ang buhay natin ay nasa katotohanan na angkop, tugma, akma sa salita ng Lord, wala tayong dapat ipangamba. Amen? Yun po yung tunay na pagsamba. Dito sa Romans 12, verse 1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ang ibig po sabihin niyan, mga kapatid, paglabas po natin dito sa church,
Marahil sasamba natin si Lord, natuwa tayo, lumakas tayo, tumibay. Paglabas po natin, yan po yung bottleneck na tunay na pagsamba kay Lord. Sabi, kalugod-lugod at banal. Yahay natin yung ating mga sarili. Amen? Yun po yung bottleneck. Kapag wala na tayo sa church, dito, magkakapatiran tayo rito eh. Pagka lumabas ka na, iba-iba na po yung makakasalamuhan natin. Iba-iba na yung makakarap natin. Diyan po tayo masusubok. Kung tunay na banal, kadugod-lugod sa Diyos ang ating buhay, no? At sabi, yan ang tunay, karapat dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Amen? Sa Psalms 84 verse 1 and 2, mahal ko ang iyong templo o makapangyarihang Yahweh. Nasasabik ang lingkod mo na sa templo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao ay umaawit na may lugod at masayang pag-awit. Pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Di ba, napakaratsambayin si Lord? No? Habang kumakanta, yung music ministry, lalo yung talaga, glory to God, ha? Medyo yung boss ni Pastor Archie, di ba, talagang powerful eh. No? Mayroong hagod. Palakpakan si Lord, amen? Talagang nag-practice, talagang, yes, bigay niya the best natin pag nandito. Di ba, ako, meron paborito eh, pagka pumunta ako sa church. Alam mo, nabanggit ko na ito, sinakatanda. I just came to praise the Lord. I just came to worship the Lord. I just came to magnify the Lord. Amen? Dapat ganun po yung ating pagsamba kay Lord kapag tayo naririto na. No? Okay lang yung mga baguhan. Medyo nangangapa pa yan, observer pa yan. Parang tayo rin ganun din nag-umpisa, amen? Pero pag matatagal na tayo, hello? Di ba? Father John, pag-iisip mo. No, medyo napapaintak na si Father sa si Father Bobby. Oh. Di ba? Okay lang yan. Pero pag lumaon-laon na, dapat pasayo na tayo. Ha? Dapat binibigay natin yung pagsamba kaya. O si King David, kilala nyo. Tinuya siya ni Michal. Di ba? Hari siya, sumasayaw, nakita ni Michal, dumungaw sa bintana. Kinaiya niya si King David. Di ba? Pagpasok niya, kinaiya niya. Ang sabi ni King David, mas masaol pa ang gagawin ko. Ha? Hindi na si David, no? Hindi siya tawag dito, hindi siya ni Michal ng kanyang asawa. Hindi siya nahadlangan para sambahin si Lord. Sabi, igit pa dyan at masaol pa dyan ang gagawin ko. Anong nangyari kay Michal? Sino nakakalala? Si Michal ay hindi pinahintulutan mga anak, mabigyan ng anak. Hindi siya baog. Hello? Diba? Nagkaroon ng curse pala yun. Hello? O, kaya yung mga sumasamba rito, di ba? Kayo nang bahala kung paano yung sasambahin si Lord. No? Wala tayong dapat kaya, no? Ganun po, hinayaan ni Michal ang kanyang asawa kay King David, no? Si King David talagang buong puso, buong lakas na umawit kay Lord. Sabi, ginawa ko to sa harap ni Lord. Hindi kanino pa man. O, yun ang consequence kay Michal. Amen? Sa Psalms 84 verse 4 to 5, tila naman ito eh. Mapalad na masasabi sila'y do'y tumataan at palaging umawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sa'yo'y masay masasabing mapalad din. Silang mga nag-ahangad na sayon ay makarating. Yun po. Kapag tayo po nasa pananambahan ito, ibigay na po natin nakadapes kung ano dapat natin ibigay sa Panginoon, ating puso. Kaya sabi ng Matthew 22, 37-39, love your God with all your heart. No? Buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, buong pag-iisip. Kaya pagka dito, nakatumpod dapat ang ating puso, ating buhay, ang ating sarili sa pagsamba kay Lord. Amen? Kaya di ba, napakasarap ng soaking, puro awitan. Kaya yung gumao, talagang na puring-puro kay Lord, glory to God eh. Sabi pa ng Psalms 101 and 2, ito na po yung sa number 1. Si Yahweh ay papupurihin ko o aking kaluluwa at lahat ng nasa akin magsipagpuri sa Kanya. Purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan niya. Si Yahweh ay pupurihin ko o aking kaluluwa at wag mong kaliligtang mabubuti niyang gawa. Verse Ang lahat kong kasalanay siya ang nagpapatawad at anumang aking sakit ginagagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan ako iniligtas at pinagpapala ko sa ibig niya at habag. Amen? Yun po yung psalmist, no? Hindi niya kinakalimutan ang Diyos sa kanyang pagpupuri, sa kanyang pagsamba, sapagkat ang Diyos ang nagpapatawad sa lahat ng kanyang kasalanan at nagpapagaling sa lahat ng ating karamdaman.
Di ba? Ako sa pagbabasa lang ng Bible, gumaling ako, di ba? Yung sinasabi sa Psalms 107 verse 20, pinadala ko ang aking salita at ikay pinagaling at iniligtas sa tiyak na kapahamakan. Yun po yung unang ginawa po sa akin ni Lord. Nung ako yung nasa Saudi, may sakit ako, pagdating ko ron, nakabasa ko ng Bible, gumaling ako instantly sa pagbabasa. At ako nga'y dinako sa gawain na ito. Siyempre, ginamit nga, hindi ko mabanggitin, si Gary B. Valenciano, ginamit yung kantang, Take me out of the dark, my Lord. Akma sa akin, lasing ako, uminom. No? Kinanta ko yun ng buong puso, kahit lasing ako. Nung wala akong hangover, kinabukasan, kinanta ka ulit. Nagpadala si Lord ng manggagawa ni Lord, at dinako ko sa ganitong gawain. Tinanggap ko si Lord bilang Lord and Savior. Tinuro ko agad salvation. Hindi to, mga may pagdududa pa, ha? Huwag niyong paalisin, tanungin natin, baka hindi po tayo ligtas, ha? Sabi ng Proverbs 27 verse 1, di ba? Huwag mong ipagmalaki ang araw ng bukas pagkat di natin alam kung ano mangyayari. Di ba? Sa 2 Corinthians 6:2, ngayon na ang araw ng kaligtasan, baka bukas ay huli na. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Amen? Pangalawa, yan. Magandog bilang pasasalamat. Yan. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. No? Yung mga handog, yan. Kayo na po ang bahala niyan. Ano pwede niyong ihandog kay Lord? Amen? Sabi niya, ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagligtas. Verse 17, ako ngayon maghahandog ng aking pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. No, ibig sabihin yung paghandog, nasa sa atin na po yung kung ano yung pwede nating handog. No, pwedeng material yan, o namang kawang gawa. Yun po yung mga handog na sinasabi. Pero number 1 po yung ating pagpapasalamat. Sabi po sa Psalms 50 verse 14, ang unang handog na gusto sa atin ni Lord yung nagbabanggit tayo ng pagpapasalamat sa Kanya. Wala po yata dyan. No? Psalms 50 verse 14. Sa 23, kapag pala pinapasalamatan natin ang Diyos, yun po pala yung pagpaparangal sa Kanya. Hello? Pinapasalamatan pa lang si Lord, yan ang unang handog na inahay natin na gusto niya marinig. Tapos pagpaparangal pala sa Kanya yun, yung pagpapasalamat natin. How much more? Kung bibigay pa natin yung ating physical, no? Yung sacrifice natin para kay Lord. Kung saan man tayo dadalhin ni Lord. Amen? Kaya sabi ng Proverbs chapter 3, verse 9 to 10, di ba? Ibigay mo yung pinakamainam mong handog para hindi matuyuan ang iyong banga. Amen? Ano pa sabi rito sa... Dito sa 2 Samuel 24:24, si Haring David, ngunit sinabi ng hari, hindi babayaran kita sapagkat hindi ako maghandog ng kay Yahweh ng anumang walang halaga sa akin. Kaya't binayaran ni David ang gikang yon at ang toro sa halagang 50 pirasong pilak. Kasi si Haring David po magtatayo ng altar. Kailangan niya ng mga gamit. Si Arauna, yung Jebuseo siya, no? Binibigay ng libre. Sige, mahal natin, libre na yan, wala nang bayad yan. Sa English po, I will not sacrifice to the Lord my God that cost me nothing. No? Binayaran niya. No? Gusto niya, naduduguan siya para kay Lord. Hindi niya tinanggap, libre na. Pag tayo, okay lang, di ba? Kasi libre na eh. Pero si King David, sabi niya, I will not sacrifice to the Lord my God that cost me nothing. No, hindi siya nasasaktan. No, pag nagbigay siya, dapat yung nasasaktan siya. Nasasaktan pero maluwag sa loob. Ganun po yung tunay na paghandog kay Lord. Yan. Paghandog. Pangatlo, yan. Tuparin ang pangako sa Diyos. Yan. Sino mahilig mangako rito? Sabi ni King David, sa tuwing nang magtitipon ng lahat ng kanyang hirang, ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. No? Pangako raw niya sa Diyos. Amen? Sabi niya sa 18 pa, kapag nagsama-sama ang lahat ng iyong hirang sa Templo sa Jerusalem, ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kung sa iyo binitawan. Yan. Sa Ecclesiastes chapter 5, verse 4 to 5, sabi rito, kung mangangako ka sa Diyos, tuparin mo ito, God. Hindi siya nalulugod sa taong mangmang. Kaya tuparin mo ang iyong pangako sa Kanya. Mabuti pang huwag ka nang mangako kaysa mangako at di mo tutuparin. Amen? Ganun po ang Diyos. Sabi ng Romans 4:21, God had the power to do what He had promises. Kapag ang Diyos nangako,
tutuparin niya. Ganon din po sinabi sa, wala po dyan, Numbers 23 verse 19. No? Ang Diyos ay hindi tulad ng tao na sinungaling. Pero ang Diyos, tutuparin niya kung ano ang kanyang sinasabi. Yan. So kapag nangako tayo kay Lord, dapat, kay Lord, dapat tuparin po natin. Pero kung di natin matutupad, pwede nang bawiin eh. Di ba? Lord, hindi ko matutupad. Sorry. Di ba? Mahabagin ng Diyos eh. Yung karakter niya sa Exodus 34 verse 6, mahabagin, matulungin, matapat, mahawain, at hindi madaling magalit. Yun po yung karakter niya sa Exodus 34 verse 6, di ako nagkakamali. No? Dapat taglay din po natin yung karakter ni Lord. No? Madali naman. Si Lord nga bumawi eh. Baka saan tayo mapunta? Kay Eli, yung mga anak ni Eli, no, dapat yung sa pagkaserdote, dapat pang magpahabang buhay sa kanila bibigay. Nagkasala po yung anak ni Eli, yung dalawang anak niya. No? Kinuha yung portion na para kay Lord. Dapat sa'yo, pero binabawi ko. Hindi na sa'yo mapupunta yung panghabay na magiging saserdote. No? Si Lord nga rin bumawi. Amen? Ang sabi ng 1 Samuel 11:11, ganito ang kanyang panalangin. Ito si Hannah po yung sinasabi rito. Ganito ang kanyang panalangin. Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung papakinggan ninyo ang inyong abang lingkod at inyo pong kahabagan, kung di ninyo ako pababayaan sa halip ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki, ihandog ko siya sa inyo at habang buhay na siya'y nakalaan sa inyo, hindi ko ipapuputol ang kanyang buhok. No? Si Hannah ay isang baog. Nanalangin, isang baog, umiingi ng anak. Hello? Nag-guess nyo ba? Si Hannah, baog. Pero hindi nawala ng pag-asa. Di ba sabi ng mga Aral 9:4, habang may buhay ay may pag-asa. Nanalangin siya, baog siya. Ano hiningi niya? Isang anak na lalaki. Pero alam niyang baog siya. Kasi tinutuyasan niya nung kanyang karibal si Penina ba yun, di ba? No? Tinutuyasan. Kaya yung panalangin niya. Tuloy natin. Sa 27:28, iniling ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak at binigyan nga, nalagpasan natin. Dito tayo sa 2021. Mamaya na po yun. Nagbuntis siya at dumating ang araw na siya'y nagsilang ng isang sanggol na lalaki. Samuel ang pinangalan niya rito sapagkat ang sabi niya, iniling ko siya kay Yahweh. Samuel ang pinangalan niya, baog siya. No, nagbuntis siya. Balikan po natin kanina. Yan, sa 27:28. Iniling ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak at binigyan nga niya ako. Kaya naman po, inihandog ko siya kay Yahweh upang maglingkod sa kanya habang buhay. Pagkatapos nito, sinamba nila si Yahweh. Anong ibig sabihin? Umiling siya, yung pangako niya sa Diyos, tinupad niya. No? Ang Diyos ang nagbigay nung baog siya, no? Yung kanyang bahay bata nabuksan para magbuntis. Nagkaroon siya ng silang sa isang lalaki. Yung pangako niya sa Diyos, tinupad niya. Wala na siyang iniling, yun lang, tinupad niya. Ano ba? Tinupad niya, di ba? Yung pangako ni, tuloy po natin dito sa, yan. Sa 1 Samuel 2:21 naman, ito. Pangapat na pala to, pero dalawa ito, sa pangatlo. Sabi niya, paglingkuran ng Panginoon. Sa verse 21, kinahabagan ng Panginoon si Hannah, nagkaanak pa siya ng 3 lalaki at 2 babae habang si Samuel ay patuloy na lumalaking naglilingkod sa Panginoon. No lesson, mga kapatid. Binigay niya yung kanyang anak na pinangako niya, no? Ano sabi? Kinahabagan ng Panginoon si Hannah. Nagkaanak pa siya ng 3 lalaki at 2 babae habang si Samuel ay patuloy na lumalaking naglilingkod sa Panginoon. Yung 5 anak na yon, hindi niya na iniling yun. Bonus na kay Lord, isa lang binigay, ang pinalit ay 5. Sa panahon na yon, napakamalaga ng mga anak sa mga babae. Di ba nagtalo pa nga dyan si Leah ba saka si Elba? No? Talo pa, parang yan ng anak. Di ba? Kung sino magbubuntis. Kasi na panahon, napakamalaga ng anak sa isang babae. Pero mo, hindi na iniling to ni Hannah. Bonus na lang. O, kumusta po tayo, mga kapatid? No? Yung pagsisilbi ni Lord, yung pagbibigay ng handog nyo, no? Hindi matatawaran ni Lord, hindi siya mapapasubalian. Ano sabi ng Isaiah 65 verse 24? Hindi ka pa tumatawag. Alam na ni Lord ang pangailangan mo, pinagkakaloob niya. At habang ikayo'y nananalangin, kinakausap niya, tinutugong ka pa niya. Hello? Ganyan po yung nangyari kay Hannah. Marahil, binigay na ni Lord yung yung akin lang, analyze ko lang to. Bale, sabi ni Hannah,
Lord, tinupad ko yung pangako mo. Salamat, binigyan mo ko ng anak. Pero binigay din niya, hindi niya pinagkait, di po ba? Pero sa loob na, sana, siguro sa loob niya, parang gusto pang magkaroong anak, para meron mo sarili yung mahalagaan. Kasi bibigay, maglilingkod na kay Lord yun habang buhay O, hindi na, di ba, nabasa ni Lord yun. 5 ang binigay. O, saan ka pa? Di ba, sarap sambahin si Lord? Ang sarap andugan? Ang sarap pasalamatan? Hello? O, sa pang-apat na pala tayo. Yung pang-apat, paglilingkod, di ba, may sinabi dito. Kaya sabi dito, nagkanak pa siya ng 3 lalaki at 2 babae, habang si Samuel naman ay patuloy na lumalaking naglilingkod sa Panginoon. Yan. Tayong lahat dito, naglilingkod kay Lord. Tama po ba? Ano sabi ng Matthew 28? Alam natin ito lahat. Matthew 28, 19-20. Great Commission. Go ye to all nations, make disciples, di ba? Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and do not be afraid, I will be with you until the end of the age. Ba, napakasarap ng pangako, pangangaral mo yung Ebanghelyo. Dapat yun maging sentro ng bawat iglesia, ipangaral lang ang Ebanghelyo. No? Ingatan tayo ni Lord until the end of the age, hanggang kunin ang ating mga hiram na buhay. Amen? Yun po yung ating paglilingkod kay Lord. Ang sabi ng second, saan ba tayo? Yan. Ang kaltuan ng kanyang karangalan kapag siya'y nagbangon upang sindakin ang daigdig. Joshua 24 verse 15, sinakalim to. Yan. But as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve God. No? Kasi pinamili na ni Joshua yung mga Israelite. Kasi kung saan-saan sumasamba yung mga Israelites no? Nalilis ng landas. Kaya mamili kayo ngayon kung sino ang sasambay nyo. Sabi ni Joshua, sagana ng akin at ng aking sambahayan ay paglilingkuran ko ang Diyos. Amen? Kaya maging maingat po tayo. Kaya sinabi ni Joshua yan, kasi maraming nalilinlang. Maraming nalilis pa ng ibang klase ng pagsamba. Nang dapat labang ang Diyos ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ano pa sabi ng Marcos 10:45? Yan, sabi dito, sapagkat kahit ako na anak ng tao ay naparito sa mundo, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at magbigay ng aking buhay para matubos ang maraming tao. Amen? Yan po yung ginawa natin ni Lord. Naparito siya upang maglingkod. Para hindi paglingkuran. And tanong ngayon wala na siya Sino magpapatuloy ng kanyang paglilingkod? Sino magtataas ng kamay? Lahat tayo, amen? Magpapatuloy. Kaya sabi ng Matthew 24, verse 14 di ba? Ipapangaral ang Ebanghelyo, ang magandang balita, mabuting balita, no? Gospel to all nations, sa lahat ng kasangkatauhan. Yun lang. No? Wala nang ibang doktrina sinabi. Kundi sinasabing mo sa may ibang doktrina. Pero yung kaligtasan, yun yung pinakamahalaga. Pagka naipangaral sa buong mundo, ano mangyayari? Darating ang wakas. Sino sumagot? Si Brother Christopher? Brother Christopher, kita mo? Hebrews 3:13. Magpaalalahanan kayo araw-araw upang di kayo madaya ng kasalanang nagpapatigas sa ating puso. Diba? Pagka nasa kasalanan kayo, nagpapatigas sa puso, kaya dapat nagpapaalalahanan tayo ng salita ng Diyos. Hebrews 10:25, alam na po natin, di ba? No, nagparito si Jesus kasi hindi para paglingkod, kundi para maglingkod. Ngayon wala na siya, tayo naman yung maglilingkod bilang ganti. Hello? Amen? Ligtas na tayo. Kumusta yung ating mga kapatid? Mga mahal sa buhay, mga kaibigan, kamag-aral, o kamanggagawa. Mga hindi pa ligtas doon, nashare na po ba natin? Kaya yung yung pinasyalan po namin, pinatanggap ko ulit Pinaliwanag ko, pinaintindi ko yung kaligtasan Saka ko pinatanggap kay Lord. Diba sabi ng Mark chapter 1 verse 15, repent and believe the gospel. Kailan may pagsisimuna at paniwalaan ng gospel. Ebanghelyo, mabuting balita, magandang balita. Walang ibang tinutukoy kundi si Jesus Christ. Para tayo maligtas. Sumabay naman po siya ng buong puso sa panalangin. Amen? Sabi sa 1 Samuel 7:15, habang buhay na nalungkulan si Samuel bilang hukom, no?
Anong lesson dito? Ang sabi? Habang buhay. Ganun din po ang bawat sa atin. Kahit na ikaw ay nagtatrabaho, kahit na ikaw ay nag-aaral, estudyante, kung nasaan ka man, no? Habang buhay tayong panunungkulan sa Diyos, no? Meron tayong binigay sa atin ng Diyos para ipangaral ang ebanghelyo, iparating, ibahagi, di ba? Kaya sabi nga Romans 1:16, sabi ni Pablo, I am not ashamed of the gospel, for this is the power of God for salvation to those who believe. Di pa tayo masaya, maligaya, tayo ligtas na? Amen. Yan po yung totoo natin buhay. Sabi, yan po yung pinangalandakan ko kay sister. Sa kabilang buhay, yan po yung ating tunay na buhay. Yan po yung pilmian. No? Yan yung talagang wala ng alisan. Kaya yung kaligtasan, no? Ibaon po natin sa ating puso, sa ating buhay, habang tayo nabubuhay, hanggang kunin po yung ating mga hiram na buhay. Sabi ng Malaki 3:18, muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama, at ng taong naglilingkod sa Diyos at ng hindi naglilingkod sa Kanya. Hello, kita mo dyan sa Malaki 3:18, no? Pinakikita ni Lord yung pagkakaiba ng mabuti at masama, at naglilingkod sa Kanya at ng hindi. Kasi sa ganyan, kaya po sinabi ni Lord dyan, merong ganito yan eh. Yung dito, ayaw na maglingkod kay Lord, nagsasawa na. Yung dito, may pagkalang kay Lord. Kaya sabi ni Lord, yung mga dito, yung mga nag-uusap tungkol kay Lord, may pagkatakot sa Kanya, inilista yung pangalan. No? Inilista ni Lord yung mga pangalan na may takot sa Kanya, yung mga naglilingkod. Hindi lang yun. Tinuring pa ng mamahaling alahas. Hello? Ganun po yung naglilingkod kay Lord, kaya huwag niyong baliwalain. Kaya si sister, nakalimot lang siguro yun, no? Kasi naputol na. Naputol na yung kanyang yung pagdalo. Bet na bet niya si Basta tinihaya ko niya, talagang wala na rin siyang palya. Nung talaga nakapag-church pa siya. Kaya lang, napasukan na siya ng ibang pangangaral. Romans chapter 5, verse 8, sabi diyan, inibig na tayo ni Diyos nung tayo ay makasalanan pa. Ibig sabihin, makasalanan pa tayo, inibig na tayo kay Lord. Paano mo siyang hindi paglilingkuran? No? Makasalanan tayo, inibig niya na tayo. Kaya dapat bilang ganti, mahalin din natin siya at paglingkuran. Anong sabi ng John 14:15 po yan, di John 24:15. Kung mahal ninyo ako, sundin ninyo ang aking mga kautusan. Diba bilang ganti, sabi ng 1 John 4:19, kaya tayo umiibig at nagmamahal dahil siya ang unang umibig sa atin. Totoo naman po yun, di ba? Nagkasala ang ating unang magulang. Pumanaog siya para iligtas tayo. Siya yung unang nagmahal sa atin. Kaya tayo ngayon ay umiibig. Bilang umiibig tayo sa Diyos at unang nagmahal sa atin, bilang ganti, sundin din natin ang kanyang mga kautusan. Amen? Conclusion, conclusion. Sabi ng conclusion sa Lucas 19:13, sa English, mayroon tayong mababasa yan na, do the business until Jesus return. Gawin mo ang trabaho hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Amen? Meron tayong task. Meron tayong trabaho tungkulin sa ating Diyos. No? Ibig sabihin, habang hindi pa siya bumabalik, dapat nasusumpungan tayong gumagawa. Hello? Hindi pa putol-putol. Mahirap yun. Nakadelikado yun. Kailan? Diretso. Kaya sabi nga ng John chapter 8:31-32, di ba? If you will continue in my word, indeed you are my disciples. You will know the truth and the truth shall set us free. Tuloy-tuloy dapat. Pagka nagpahinga ka, si David nga nagpahinga, nagkasala, di po ba? So tuloy-tuloy dapat. No? Yun po yung sinasabi na nga, do the business till I come. Hanggang kunin ang ating hiram na buhay. No? Dapat, wala na siya eh. No? Sabihin, kahit wala siya, para sa trabaho lang, wala ang amo mo, gawin mo yung trabaho mo, hindi petiks-petiks ka, nagre-relax ka. Ay, wala naman si amo eh. No? Dito muna ako, tambay muna ako. Ganun din po sa Panginoon. No? Nakamasid siya, all-knowing, all-presence. 1 Corinthians 3:16, 1 Corinthians 6:19. Our temple is the body of, our temple is the temple of the Holy Spirit. Kaya kasama natin siya, wala kayong ligtas. O kilala niyo si Gehazi. Ito alam niyo, Gehazi, kanang kamay ni Prophet Elijah, di ba? Umalis siya.
Nang inayang siya sa bibigay ni Naaman eh. Binibigyan ng pera, binibigyan ng ano. Hindi ko kailangan tumanggap mo yun. Nang inayang si Gehazi eh. No, inahabol niya si Naaman. Nagkunwari siyang humingi yung kanyang amo, si propeta. Anong nangyari sa kanya? Saan ka nagpunta, Gehazi? Wala po, hindi po umalis. Kasama mo ang espiritu ko. Espiritu ko, di ba, sabi niya. Nalaman niya siya galing. Mula ngayon, mapupunta ang ketong ni Naaman sa'yo. Biglang-bigla, nakumsa kasi yung ketong. Hello? No, hindi tayo pwede makatakas kay Lord. Kaya kung nagkakasala man tayo, 1 John 1:9, di ba? Kung tayo nagkakasala, tayo minang pagpapatawad siya ay matuwid at tapat na magpapatawad sa ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Philippians 1:21, sinakalam. Yan, no? For as to me, to live is for Christ and to die is gain. Ibig sabihin, habang nabubuhay tayo, maglingkod tayo kay Lord hanggang kunin ang ating hiram na buhay. Ano yung pakinabang na sinasabi dyan? Buhay na wala hanggan. 2 Corinthians chapter 5 verse 8. Diba? Sabi dyan, sa English po yan, absent from the body is to be present with the Lord. Sabi ng Pilipos 3:20, kapag tayo nanampalataya na kay Lord, tayo tagalangit na. Tagalangit na tayo. Saka sa Romans 8:1, tayo mga nanampalataya, nakipag-isa kay Kristo, hindi na hatulan, hindi na paparusahan. Hello, ayaw pa ba natin yun? Yung gusto kong sabihin dito sa 2 Corinthians 5:8, siyempre, yung nakapako sa krus, wala namang ginawa yun, naligtas, di ba? Ang gusto kong punto, yung absent from the body is to be present with the Lord. Yung present with the Lord. Di ba, sarap pakinggan? Kapag nawala tayo sa mundong ito, doon tayo sa piling ng Panginoon. Amen? Palapang po na si Lord. Kaya dapat, no, gantihan natin habang tayo nabubuhay. Minsan may kasabihan nga tayo, di ba, pag may patay, mga magulang natin, no, pagpatay na, anong gagawin? Baka yung iba, hindi minamahal ng magulang, pagka doon, nagsisisi, nag-iiyak, tapos na ang buhay ng kanyang magulang. Kaya sabi, habang nabubuhay ang ating mga magulang ay, ipakita natin ang ating pagmamahal sa ating mga magulang. Hindi kita pinapalang Grace, ha? Baka kong bibigyan ng paborito ko. Di ba? Habang nabubuhay, yung mga magulang natin, ipakita natin sa kanila yung ating pag-ibig, pagmamahal. Ano pa ang silbi ng damo kung patay na ang kabayo? Amen? To God all be the glory and God bless Lord. Tumayot, manalangin. Lord God, Panginoon, kung bibilangin ang kabutihan mo, pag-ibig, pagmamahal, habag at awa mo sa amin, Lord, hindi namin mabibilang, O Lord. Sobra-sobra ang ginagawa mo sa amin, O God. Lord, naalala ko yung 2 Timothy 2:13, O God. Kaming madalas ay hindi tapat sa iyo, Panginoon. Pero ikaw, sabi mo, Lord, lagi kang tapat sa iyong mga anak. Maraming salamat, O Diyos. Father God, ang aming puso, Panginoon, busugin mo ng iyong salita, O Diyos, upang sa ganon, Panginoon, yung sinasabi sa Psalms 116 verse 12, how can I repay you, God? Paano kita mababayaran? Paano kita masusuklian sa lahat ng kabutihan mo sa bawat isa amin? Ayahan niyo po, Holy Spirit, tulungan niyo po kaming lahat na narito, na habang kami nabubuhay, Panginoon, dahil sa iyong pag-ibig, sa iyong sakripisyo sa krus ng Kalbaryo, sa aming pananampalataya, kami may buhay na walang hanggan. Hayaan niyo po, Panginoon, habang kami nabubuhay, nasusuklian ka namin, nababayaran ka namin sa aming paglilingkod sa iyo, Lord, in the mighty name of Jesus Christ. Maraming pong salamat. Muli, Panginoon, sabi mo sa John 12:32, if you were lifted up on the earth, you will draw all men unto your feet. Kaya, Father God, ang hiling ko po sa bawat sa amin, ikaw ang mataas sa aming buhay, saan man kami naroon. Upang sa ganon, ikaw na po ang maglalapit ng maraming kaluluwa sa iyong panan. Pagkat sabi mo sa 2 Peter 3:9, not wanting anyone to perish, but all must come to repentance. Pagin sa 1 Timothy 2:4, sabi mo po noon, lahat gusto mong maligtas at makaalam ng katotohanan. Sabi mo rin sa Jude chapter 1 verse 23, Lord, snatch them from fire, O God. Lord, ihaablutin namin sila sa apoy. Katulad namin, Lord, nahablot na sa apoy. Wala na kami roon, Lord. Kaya, Lord, bilang ganti, Lord, kaway kami maging instrumento mo, kabahagi ng pagpalaghanap ng iyong kaharian dito sa lupa at pagpalaghanap ng mabuting balita ng kaligtasan sa buong sangkatauhan. Salamat po ng maraming Father God, sa iyong lahat ng papuri, luwalhati, karangalan. Kung aming dalangin, tangi lamang po sa matamis, makapangyarihan at wala kapantay na pangalan ng aming Panginoon. Tayo pong lahat ay magsabi ng Amen.
God bless to all and to God all be the glory. Sige po, tayo darako sa pagbigay sa panguna po ng ating Sister Marley. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Purihin po ang Diyos sa buhay ni Pastor Fernan. So, our topic for today, it's about goodness of God. Amen po ba? God is good? All the time? Amen. Ang lakas ng sigaw ng mga bata. Amen po ba? So, ang tanong po doon sa tinuro po ni Pastor kanina, paano masusuklian ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin? Kaya sa ating lahat mga kapatid, ang pagbibigay po ay isa din po yan sa sign ng ating pagsusukli sa ating Panginoon. Amen. Sapagkat si Lord po ay binibigay niya po ang lahat sa atin mula sa kayamanan, sa kalakasan, sa spiritual, lahat po, emotional, physical, and spiritual po, no? So, hallelujah, kaya nararapat lamang po na tayo po ay magbigay sa ating Panginoon. Kaya nga po, ang sabi nga po dito sa 2 Corinto, chapter 9, verse 10 to 11, ang sabi po rito, ang Diyos nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain. Ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Amen. Kagabi po sa aking pag-aaral, hindi ko po talaga malaman si Lord. Bakit hindi niya ako binibigyan? Hindi niya ako binababaan kung paano ko i-exhort ito sa inyo. Ngunit habang nakaupo po ako kanina, sabi ko, hindi ko na pala kailangan i-exhort ang salita mo, Ama, sapagkat sinabi na po ng ating mahal na pastor. Amen po. Ngunit ganun pa man, nais ko pa rin po sa inyong i-exhort yung salita na ito na ang Diyos ang tunay na nagbibigay ng binhi. So ano po mga binhi na ito? So para po sa akin, saan po nanggagaling ang ating kalakasan? Saan po ba nanggagaling yung mga income po natin? Di ba po ang Diyos ang tanging nagbigay sa atin? Kung baga, binigyan niya po tayo ng kapital. Kaya nararapat lamang po na yung 10% po na binigay po ng ating Panginoon, dapat ibalik po natin. Upang sa ganun, mas marami po tayong matutulungan na kapuspalad. At sa ganun din po, marami pong kapuspalad o maraming tao na magpapasalamat sa Diyos dahil po sa pamamagitan po sa atin. Amen po? Kaya huwag po tayong magsawang magbigay sa gawain, higit sa lahat, sa gawain ng ating Panginoon. Alam niyo po, sa feeding po, no, sobra po akong nabibless kasi may iba't ibang tao ginagamit ang Diyos na mag-sponsor po ng ating feeding. So sabi ko nga, Lord, grabe ka. Yung magpo-post lamang kami, marami pong nabibless. Kaya tayo pa kayang mga Kristiyano? Amen? So wag po tayong masayangan sa pera po na ating ibibigay sa ating Panginoon sapagkat marami po tayong mga batang nabubusog, maraming kaluluwa na naaabot sa pamamagitan po ng River of God, Marilao at sa lahat po ng ROG Church po. Hindi lamang ROG, no, bagkus sa lahat po ng mga churches. Amen po? Hallelujah. Kaya naman po mga kapatid, ating pong hawakan ang ating kaloob sa ating Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, may likha ng langit at lupa. Ikaw ay mayamang Diyos, hindi ka nagbabago. Ikaw ang aming Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Lord Father God, maraming salamat po Panginoon sa lahat po ng biyayang kaloob mo po sa amin sa araw-araw, Lord God. Kaya Lord, ang dalangin ko, Ama, na patuloy niyo pong ibalik, siksikliglig at umaapaw sa lahat po ng aking mga kapatid, Panginoon, na nagbibigay din po sa inyo ng buong puso, Panginoon. Father God, tulungan niyo po na ang bawat isa ay matutong magbigay upang sa ganun, Father God, maranasan po nilang ang buhay na ganap na ito'y pinangako mo po sa amin. Ang pagbibigay po, Panginoon, ay isang uri po ito ng aming pagsamba sa iyo. Kaya Lord God,
Turuan mo po kami, Panginoon, na magbigay ng buong puso sa iyo. Salamat po ng marami, Ama. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Masdan, kalawakan, hindi ko maunawaan ang dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kaya sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw ay sisang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang iba na mahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Sige po at magsitayo tayong lahat at magbibigterosing na po tayo. Sige po. Pwede po sabihin natin, mahal na mahal kita, Panginoon. Ang iyong kabutihan sa aming buhay pinapahalagaan namin. Mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di
pagkat sa piling mo'y langit, mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, Habang buhay, papupurihan ka. habang buhay, Maglilingkod sa'yo. habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Habang buhay, Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita ipagpapalit, Pagkat sa piling mo'y langit, mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Nagkaroon ako ng holy and bigay Sister Risley na. Meron bagong future song leader. Amen. Takpakan natin si Lord. Amen. Po, tayo manalangin. Yung pong lahat ng narito, kayo po nakakalam, di ko kayo kilala. Yung meron pang pagdududa sa kaligtasan o wala pang kaligtasan. Sabi ng 2 Corinthians 6:2, ngayon na ang araw ng kaligtasan, marahil bukas ay huli na. Sabi ng Mark 8:36, anong mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong yaman ng buong mundo, kung ang kanyang kaluluwa ay kaysa isang kaluluwa ay mapapahamak. Ayaw ng Diyos na mapahamak ang ating kaluluwa kapag tayo nawala na sa mundo ito. Kaya kung sino ka man, hindi ka pa nakasiguro ng kaligtasan, hinahanyang kita na sumunod sa mixing panalangin bilang pagtanggap sa ating Panginoong Jesus, bilang Panginoon tagapagligtas ng ating buhay, ng iyong buhay, upang magkaroon ka ng kasiguran, katiyakan ng buhay na walang gan kapag tayo kinuha ng Diyos sa mundong ito. Panginoong Jesus, sa oras pong ito, salamat po, salamat po. napag-alaman ko Napag-alaman na ang ko sakripisyo mo na ang sakripisyo nang ikay pumanaog ay kay Panginoon sa mundong ito sa mundong ito upang magdusa, upang magdusa, maghirap paghihirap at mabayubay sa krus ng Kalbaryo. at payupay sa krus. Itinigis ang iyong banal na dugo Itinigis ang iyong na sinabi sa Hebreo 9:22, na sinabi sa Hebreo kung walang pagbubo na o walang pagtigis ng iyong banal na dugo, ng iyong banal na dugo, wala kaming kapatawaran. wala kaming kapanganakan. Salamat muli, Panginoong Jesus, Salamat muli sa iyong sakripisyo. sa iyong sakripisyo. Kay inilibing Ika'y nilibing sa ikatlong araw ay nabuhay na magulit upang maging ganap upang maging ang pagtubos ang pagtubos at pagbayad mo sa aking mga kasalanan. sa aking mga kasalanan. Inaamin ko Inaamin na ko ako'y makasalanan. na ako'y makasalanan. Kaya pinagsisisyan ko po Kaya pinagsisisihan ang ko lahat-lahat kong kasalanan ang lahat ng mula kasalanan pagkabata mula pagkabata hanggang sa kasalukuyan. hanggang sa kalusugan. Patawad po, Panginoong Jesus. Pangalabas. Nananampalataya po ko sa Nananampalataya iyong po ako sakripisyo sa iyong na ginawa sa krus ng Kalbaryo. ginawa sa iyo. Salamat po. At ako ngayon ay mayroon ng buhay. Maraming salamat, O Diyos, sa kaligtasan, kasiguruhan, katiyakan ng buhay na walang gan. Ako na po mananalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat, Panginoon. Sino man pong sumunod, tumanggap sa iyo ng totohanan, tinanggap ka bilang Panginoon tagapagligtas at sinampalatayan ang sakripisyo mo sa krus ng Kalbaryo. Palain mo ang kailang buhay. Sila man nawa ay maging kaisa namin sa paglilingkod, sa kabutihan at pagmamahal sa sakripisyo na ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat. Pagpalain niyo po ang kailang buhay, O God. Patunayan mo, O Diyos,
na hindi sila nagkamali, na Diyos na sinamba, pinuri, niluwalhati, dinakila, pinarangalan, O God. Katulad ng ginawa mo, O Lord, kay Hana. Maraming salamat, Ama. Muli, katagpuin niyo po ang pangangailangan ng bawat individual at pinawawalan ko po ang kaligtasan sa lahat po ng dumalo sa oras po ito, maging mga nasa online na makikinig. Sa iyo po ang lahat ng papuri, luwalhati, karangalan po aming dalangin, tangi lamang po sa pangalan ng Panginoong Jesus, tayo pong lahat ay magsabi ng Amen. To God all be the glory and God bless you. Break of chain, ruby light, speak your name, leave our eyes, streets will know, forever of light, your glory is making